ano ang masasabi mo na hindi na ipagpapatuloy ng Senado ang impeachment proceedings versus Vice President Inday Sara Duterte? Partner Badong, pasok. Alam niyo po, masayang-masaya po tayo dahil yung pong mga senador ay talaga namang umayon po na sa Korte Suprema. No? Una pong naiwasan dito yung pagkakaroon po natin ng constitutional crisis. Kasi po kung ininsist po ng mga mga senador yung pagpapatuloy ng impeachment sa kabila ng sinabi ng Korte Suprema, talagang mapipilitan po yung Korte Suprema na sila po ay patawan ng parusa. No? Ayaw natin yung partner kasi magugulo po ang Pilipinas. Pati po yung ating mga tagapagpatupad ng batas, yung mga AFP, tsaka yung PNP po natin, malilito po kung sino po ang susundin. Yung po bang mga senador o yung Supreme Court. Kaya nararapat lang po to na galangan lang po ng mga bagamat sinasabi natin na pantay-pantay po ang mga judiciary at saka tong mga legislative na binubuo ng Senado at House of Representatives ay dapat igalang din po natin yung judiciary o yung Supreme Court bilang tanging arbiter, bilang natatangi. Siya po ang pinaka, no, lahat po ng question sa constitutionality, ang nagpapasya po niyan ay ang Supreme Court. Kaya maganda po itong ginawa. Hindi naman po totally binasura na, no? Inilibing lang. Anytime pwedeng hukayin. Parang mga buto po sa taal. Pwede pong hukayin. Ay hindi pala. Pwedeng sisirin. Kung magpapasya po ang Supreme Court at babaliktarin nila yung kanilang unanimous decision, mga partner. Partner KPL. Mic mo, partner KPL. Nakano ka, KPL? Nakamute. Kung matigas ang ulo mo, ayaw mo isaksak yung mic mo. Ayan, okay na. Ayun. Ayan. Pasensya na mga partner. Ipindutin na lang Pasensya na mga partner. Iba kasi ang gustong pindutin Iba yung ayaw pindutin yung mikropono. Partner, iba yung napindot ko kasi katabi ko lang Ayun, yun na nga partner, no? Siyempre, sangayon tayo, no? Partner, sa naging desisyon ng Senado na isang tabi muna ang impeachment complaint laban sa ating pangalawang Pangulo at maliban sa pagsang-ayon natin sa ginawa ng Senado, partner, ginagalang din natin ang kataas-taasang hukuman ayon nga kay Senator Lito Lapid. Ang galing Oo. Ang haba ng sinabi. Ang haba ng sinabi, partner, no? Oo, 3 litra lang. Oo. 3 Ginaya ko nga Ginaya ko nga Di ba? Oo. Yun lang, partner. Yun lang. Akala ko marami. Wala na. Partner Bimor. Akala mo bumubuelo lang Oo. Hindi, sa round 2 siya babawi. Ginaya nga niya mga partner, kaya ang Supremo daw ay tumalima sa Suprema. Yun. So, ito mga partner, ang opinion nga rito, kung anong masasabi natin na hindi na ipagpapatuloy ang Senado ang impeachment proceedings versus VP Sara Duterte. Ang sa akin dito, nakulangan pa nga ako dapat talaga tinuldukan na ito. As in, hindi na dapat ipagpapatuloy, which is yung wala na talagang itutuloy. Kasi nga, ayon nga doon sa Korte Suprema, this is final or executory na po ito. Talagang diretso na po ito Wala na po talaga dapat paligoy-ligoy pa rito. Kaya lang, syempre may mga nagmamagaling, yung galing dyan sa School Bocol University, nagbigay pa rin po ng kanyang mga opinion, ang masasabi lang po natin, yung ating masasabi dito, nabitin nga ako kasi nga, una na po ritong sinabi ni Attorney Senator Marcolita na i-dismiss na po ito dahil nga napakahilaw nitong ginawang impeachment. Which is, yung counter naman po na interpellation ni Soto, Senator Soto sa kanya ay
bakit daw po tayo, hindi, si ano pala yun, si Senator Lacson pala ang nagsabi na bakit tayo magdi-dismiss, hindi naman po tayo nagko-convene bilang impeachment court. So, bakit ka rin Mukhang magko-convene ng play-by-play impeachment? yung gustong sabihin ni BMR. 6 hours yan, BMR. Kapit lang tayo. I-shortcut ko lang muna ito. Una pa lang naman ito. I-shortcut ko lang muna ito para lang maano ng tao yung kung saan ang gusto kong konteksto. So, yun na, di ba? Ang nangyayari kasi dito, parang ang lumalabas, nabitin talaga tayo kasi nga, ang inaasahan talaga natin, paggabi or kahapon, dapat wala na po talaga ito. Kasi ito, parang lumalabas ngayon, mayroon pa silang katiting, kakarampot na pag-asa dahil naka-archive lang ito. Any moment, pwede pa itong hukayin, pwede pa ito nilang talakayin. Which is, kung na-dismiss na po ito, at yung opposing nga dito sa kabilang banda, itong mga minority bloc, sinasabi nga nila na bakit tayo ngayon magdi-dismiss, hindi naman po tayo impeachment court. Exactly, precisely, Senator Lacson. Wala nga kayong karapatan para mag-convene bilang impeachment court. Kasi nga, ayon sa Korte Suprema, na yun nga yung final arbiter, na dapat, hindi nga kayo dapat mag-convene dahil wala nga kayo dapat i-convene dahil ito daw po ay void ab initio. Ibig sabihin, umpisang-umpisa pa lang, wala na pong karapatan or wala na pong katuturan itong gagawin ninyong pagtalakay sa isyong ito. Yun po ang aking punupunto dito mga kababayan.